Kung ikaw ay nagkatrabaho sa isang audio production, mapa-sound technician man, o mahilig sa mga audio equipment, ay napaka-importante nga malaman o ma-identify ang bawat tipo at klase ng mga audio connectors na mga gamit natin sa mga sitwasyon. Para maalaman natin yung mga tamang audio cables na kakailanganin natin sa mga sitwasyon. At bago matapos ang video na ito, ay malalaman mo na ang mga tipo ng mga audio connectors na ito at ang kanilang mga common uses. Mag-umpisa tayo sa mga XLR connectors. Ang mga XLR cables ay tinatawag ding mga microphone cables. Ang XLR cable ay merong tatlong wire sa loob. Meron siyang positive signal, meron siyang negative signal, at shield o ground. Ang XLR cables ay karaniwang ginagamit para gumawa ng balancing connection sa pagitan ng dalawang device. Ang balancing connection tulad ng XLR ay tumutulong na mapigilan ng mga ingay o noise o interference para makapasok sa signal wire ng ating mga audio. Ang XLR connectors ay standard sa mga professional audio para maghatid ng signal mapa-mic level man o line level. Ang mga ito ay makikita po natin sa mga amplifier, sa mga audio mixer, ma-analog man o mga digital mixer, at sa iba pang mga pro audio equipment. Punta naman tayo sa quarter inch connectors. Ito naman yung tinatawag na TS, kasi meron siyang sa dulo may tip at meron siyang sleeve. At ang laman nitong wire ay dalawa. Dito sa atin sa Pinas tinatawag din tong PL. Itong gantong klaseng connectors. At ang TS o quarter inch ay karaniwang ginagamit na instrument cable at saka speaker cables. Pumunta naman tayo sa TRS. Ang TRS ay balance cable. Meron siyang tip, may ring, at merong sleeve. At ang TRS ay merong tatlong wire sa loob. Di katulad ng TS, meron lang dalawang wire sa loob. Pumunta naman tayo sa 1/8 inch o yung 3.5 jack na tinatawag. Itong 3.5 jack na ito ay kaparehas din ng mga TRS. Meron din tatlong wire ito. At ito ay madalas ginagamit sa mga cellphone. Ang 1/8 inch na TRS ay makikita sa mga headphone, sa mga audio out ng mga cellphone, laptop, o line output ng mga consumer audio devices. At meron pang isa, yung tinatawag na TRRS. Ito yung merong dulong tip at meron siyang dalawang ring. Makaka-encounter din kayo nito. Itong 3.5 na merong isang tip sa dulo, dalawang ring, at isang sleeve. At ito ay karaniwang ginagamit sa mga headphone na merong microphone input. Punta naman po tayo sa isa pang klase ng audio connectors tulad po ng RCA. Alam naman po natin na karaniwang ginagamit ang RCA sa mga consumer audio devices. Makikita mo rin sila sa mga professional audio. Madalas itong pares at may kulay na red at white. Nagdadala ito ng stereo unbalanced na signal. Madalas ginagamit ito sa mga bahay, sa mga home theater at consumer audio tulad ng mga DVD, CD, etc. Isa pa ring common type ng audio connector sa Pro Audio ay ang PNX Euroblock connector. Ang PNX Euroblock connectors ay ang custom made o pasadya sa kada type na equivalent na gagamitin mo. Meron itong positive at meron ding itong negative at ground. Makikita mo itong PNX Euroblock sa mga audio DSP, sa amplifier, at iba pang device na naka-install sa mga rack. Halos parehas ng principle ang gamit ng Euroblock connector sa mga XLR. Kaya lang, mas maganda pa rin gamitin ng XLR.
Bakit kamo? Dahil mas komportable ang XLR. Mahirap kasing gamitin ang Phoenix Euroblock lalo na sa kadahilanan ng pagbunot at pagkabit ulit nito. Connect nga or disconnect. Sa paring type ng audio connectors ay ang mga speak-on connectors. Tatlong basic types ng speak-on connector. Ito ay ang NL2, ang NL4 at ang NL8. Ang speaker connector ay ginagamit sa mga speaker circuit at ang mga speaker circuit ay kailangan ng 2 pin kada circuit. Pares-pares po ito. Meron itong positive at negative kada isang pares. Ang NL2 ay merong isang speaker. So, 2 pin, isang positive at isang negative sa isang speaker ang NL2. Pwede ka magkabit ng isang speaker. At sa NL4 naman ay may 2 pares. So may 4 pins siya, may 2 pares. So ang ibig sabihin ay pwede ka magkabit ng 2 speaker sa NL4. At sa NL8 naman po, ang NL8 ay meron pong 8 wire at bali 8 pins siya. So 4 na pares, no? 4 na pares po siya. So, pagka 4 na pares, 4 na speaker din po ang ating may kakabit sa kanya, sa NL8. So, ulitin po natin, sa NL2, isang speaker ang pwedeng makabit. Sa NL4, 2 speaker ang pwedeng maikabit. At sa NL8 naman na speak-on, ay makakapagkabit tayo ng 4 na speaker. Hanggang sa muli po, ito po si Ren Bitingting. Salamat po sa panonood.